What's up mga ka-wenders? Good morning. Malamig na umaga. Yeah, so we start na yung winter and now it's like 7:30 in the morning. Saskatchewan time, Monday. Papasok ako sa work ngayon. So gamit ko ngayon itong si red car, yung sports car. Yeah. Next month mag-change na tayo SUV kasi mag-winter na, no? So pasok ako ngayon sa work, kasama ko si Mrs. Yun nga lang, at naiwan ko yung susi. Paano ako papasok? Ayun, bukas na. So pre-trip muna tayo, parang truck lang. Check natin kahit parts lang. So okay naman, hindi naman siya flat. Yan, wala naman loose, walang flat. So okay. Hey guys, pasok na tayo ngayon at hindi pa rin nagbukas. Wala sa akin susi. Yan, lagay dyan ang baunan at ready na, no? Alright, alamig. Monday morning, 7:30 and 7:30 AM Saskatoon time. So we're getting ready na, no? Papunta sa work. And then nagwa-warm up lang ako ng sasakyan kasi medyo malamig na ngayon, no? What's the temperature today? 12 degrees. 12. Pero Parang wala lang naman dito yun, pero nag-start na siya, no? Nag-start na siya na lumamig, magparamdam kasi September na, so possible we have a early winter. Hopefully sana wag naman. Last year napakaganda ng winter eh. Kasi parang November, mid-November gano'n na nagbagsak ang snow. tapos patunaw-tunaw lang nun. Yeah. Mga January, February doon na lumakas. Pero mahirap dito pagka winter. Kailangan talaga naka-winter tires ka. Pagka May regular tulong, tire lang, May tulong. mahirap lalo pag nag-black ice. So guys, after natin mapainit yung sasakyan, na-warm up yung engine, siyempre bago tayo umalis, pinaka-importante sa lahat dito, seatbelt. Dahil wala akong pambayad pag ako nahuli. Mahigpit sila dito sa Saskatchewan, kahit yung nasa likod eh, kailangan naka-seatbelt. Yun lang tayo ngayon. We're off to work. Then Monday, sabi ko nga eh, Monday para sa akin eh nakakatamad na araw. Yung Friday naman, yun yung pinaka sipag na sipag ako. Weekend na kasi susunod. So kailangan lang natin mag 2-point turn kasi mas gusto kong gumawa sa likod. Ang drive namin is about 15 minutes away from the city. Medyo out of town kami. Yeah. Pero magkapareho kami ng company na pinapasukan, kaya hindi kami hirap sa sasakyan. Kahit isang sasakyan na lang gamitin namin eh okay naman. Same time na rin, napaka bait nung company namin kasi kahit na dapat iba yung time ko sa work, pinayagan akong tapatan yung work din ng asawa ko, kaya sabay na kami kaysa maghintay siya sa labas ng another 30 minutes. Yung nga lang eh, aagahan ko kasi inahatid ko pa siya sa office niya bago ako pumasok Mga sa ano lang naman, mga aagahan lang namin ng mga 2 minutes. Kasi wala yun. ano eh, yung company, yung office ko dun sa kabilang side, and then tatawid pa siya sa kabila naman dun sa ano sa site, sa shop or sa site ng sa office namin, sa office shop naman niya. So yun, kaya medyo aagahan namin ng mga at least 2 minutes. Pero nung mga nagsisimula kami dito, mahirap ang winter. Kami nung lalo ako nung first year ko dito, nung hindi pa ako nagda-drive, talagang kailangan totally complete ang gear ko pag winter. Kahit nga fall pa lang malamig na eh. Kaya ako nung nagbabas ako,
Kasi ang bus dito every 30 minutes. And then pagka dead naman yung time, mga ano naman, mga every hour ang time interval ng dating ng bus. Kaya kailangan talagang agahan mo at least an hour and a half before yung work ko nun. Umaalis na ako, and then talagang hindi lang 2 layer yung damit ko. 3 layers, tapos naka gloves pa ako, and then yung medyas ko hindi lang 1 layer din, at least 2 or 3. Mahirap ang winter dito sa Saskatchewan, lalo kasi isa to sa malamig na area rin ng Canada, kasi nasa gitna kami ng Canada. So katabi namin yung Alberta province sa kabilang side, and then Manitoba province sa kabilang side. Kaya yun, malamig dito. Medyo nag-yield kami kasi priority yung lane dun sa kabila, hintay namin kanina. So, Si Habi naman yun. Nakasurvive siya, magte 10 years na siya sa company niya ngayon. 11 years. Wow! Congratulations! No, I started May 2014. Oh, today, Yeah, I'm like 10 and a half years. 10 and a Turning half 11 years na years. siya. So tong road na to, this road, ruta na to. it's almost less than 11 years ko na tong binabaybay. So, ayun. And then, unfortunately naman yun, naipasok niya ako sa company na niya after so many tries na makapasok. Pero in God wills naman basta hintayin mo lang, darating naman yun. So yun, very fortunate kami, magkapareho na kami ng work ngayon. Malaki na titipid namin kasi kung magbabas ako or magdadalawang sasakyan kami noon, ang hirap kasi doble ang registration, doble ang gasolina, Doble lahat. doble lahat, Maintenance, pati gas. yung sasakyan. Tapos ang ida-drive ko lang nun dati is like 5 kilometers away from home. Tapos mas mahal pa yung gasolina at saka registration ko. Kasi dito sa Saskatchewan, ang registration and insurance pareho naman na. Pero basic insurance lang yun kapag yun ang kinuha mo. Pero kung gusto mo ng additional insurance, protection sa car mo, and sa whatever happens, meron kang autopack na tinatawag nila dito. Nakakatamad ngayong umaga kasi tignan mo naman, medyo malamig na, tapos medyo dark pa yung paligid. Kapag ka-summer, usually pag ganito na 7:45, tarik na yung araw. Pero ngayon parang maulan-ulan na may babagsak ng mga patambon or baka snow na. So yan na naman tayo. Lumalamig-lamig, parang kala mo ulan. Ulan nga, pero tumatagal, magiging snow na to eh. Talagang tiis lang. Pero kaya, manage mo naman ang weather dito basta may proper clothing lang kayo talaga. Yun ang number 1 na adjustment para sa mga OFW, immigrant like us. Kapag baguhan ka sa ganitong mga bansa na wala naman usually winter sa bansa natin, talaga mag-a-adjust ka, especially sa lamig. Tapos iba rin, let's say for example sa driving na lang, no, madulas din ang kalsada pagka nagwi-winter, frozen ice, black ice, ano pa ba, pagka masyadong bagsak yung snow, makapal, mahirap din minsan, nababalahaw yung nai-stuck yung mga maliliit na kotse. So ayun, Itong kotse namin na to, summer car talaga namin to, kasi mahirap din gamitin yung malaki lagi kasi malakas sa gasolina, and then yung mileage mo iniingatan mo rin dito eh. Kaya dito ang style namin, yan, small car na lang sa summer kasi at least mas tipid kayo sa gasolina, and then maliit lang yung sasakyan nyo. Pero pag winter, kailangan mataas talaga yung sasakyan nyo kasi pag tumaas ang snow, talo ka. Ang dami nakikita dito, talagang nasa ditch or naipit na sa snow, mahirap. Kaya talaga mag-i-invest ka sa sasakyan dito kasi mahirap mag-bus. Although kaya mo mag-bus kung within the city ka lang, at saka maghintay ka ng 1.5 to 2 hours
Pero kung syempre time is gold, time is dito money. sa ano. Yeah, especially kung Abroad. ikaw ay working student or ikaw ay isang full-time plus may part-time ka pa, or even ikaw ay may mga inaasikaso pang mga anak at trabaho. So time is gold talaga dito, no? Kailangan mong may proper i-maximize mo yung time mo, may proper allocation ka sa time na yan. And then yun, let's say for example nung nag-start kami dito 2 to 3 jobs kami, no? So kailangan namin ma-allocate ng tama yung oras sa bawat trabaho, sa mga activities na pwede namin gawin within a week. So ayun, marami. It's about ano lang naman yan time management. Kasi dito rin sa Canada, ang expenses mo hindi yan humihinto. Ang insurances mo ang dami. Bills. Sasakyan mo, bahay mo, buhay mo, insured yan. Kaya non-stop talaga ang bills dito. Kaya kapag nawalan ka ng trabaho or what, mahirap. Kaya talagang pasipagan talaga dito. Kahit nga yung tamad dito sa sipag di ba? Yung ibang kakilala namin patambay-tambay lang sa Pilipinas pagdating dito. So sipag. Wow, may 2 trabaho, 3 trabaho, napakasipag. Pero iba naman din kasi talaga pag kumikita ka, iba yung feeling kaysa yung umaasa ka lang sa iba, di ba? Yeah. So ito, currently nasa labas na kami ng Saskatoon. On the way kami sa vicinity ng Martinsville and Macwarman, doon ang work namin. Ganda. Sa North Industrial kami. Yeah. Actually, yung company na pinapasukan namin ngayon, yun yung nag-sponsor sa family nung asawa ko nung 10 years ago, a decade ago, no? So, very thankful din kami sa company na yun, na yun naman, tignan nyo naman, hanggang ngayon loyal pa rin sila mag-ama. Same, 3 na kami nagtatrabaho doon. Very accommodating naman sila sa family. Yan nga. Okay naman. Ano mo, 10 years na. Kunin na niya yung award niya. Hindi lang Dapat mag-ama. last year pa. Kasi mag-11 years na nga ako dyan. So, lang, bitin ng konti last year. So, kailangan kasampung ako pa talaga. Ano pa bang 7:45 bumabagsak na yung ambon. Ito lang ang ayaw ko kasi pag ganitong umaambon, magpa-park ako from the parking spot dun sa office namin, lalakad pa ako ng siguro mga 2 to 3 minutes. Kaso ang problema, putik. Hindi pavement yung sahig nila hindi nakasemento So Kaya yung sapatos ko, papasok ko sa office, puro putik. Pasensya na sa cleaner. Pero i-make sure ko naman na pag ako, make sure ko na walang naman. Linisan ko ng konti yung sapatos ko. Putik kasi nag-uulan na naman, no? Kung nakikita nyo yung video, ewan ko lang kung sa may side dito nakikita nyo may mga ambon-ambon na. naman. Ganyan ang fall dito. Hindi siya usually talagang dry Parang Falls. irregular weather siya. Lumalamig and then medyo init, lalamig. And then one day magugulat ka na lang bagsak ng snow. Tapos tuyo na naman. Pero fall pa rin yun, di pa winter yun. Kailangan kong mag-overtake but Mabagal yung truck sa harap namin. So medyo bitin. Hindi ako makapag-overtake Kasi loaded yung truck ng ng yung nasa harap namin, loaded siya ng mga bakal, mga scrap metals, kaya napakabagal niya. Syempre mahirap So shout ayun. out sa mga ka-trackers natin dyan. Ingat. Mahirap ang kalsada, lalo pag madulas. Pinaka trickiest time of the year mag-drive kapag ka-winter. Ay mahirap. Pero, kasi nung ako nag-training ng class 1 ko,
time. So doon nila kami sinesend para masubukan talaga kung kaya. Masusubukan mo lahat ng klase ng kalsada during winter. Madulas, malamig, black ice, lahat yan. So nga lang yun, basta kakakaba na ewan. So yung in 3 sasakyan nga minutes namin isa, hinahanda na rin namin uli sa winter kasi almost half a month na lang namin magagamit tong sasakyan namin na maliit kasi mas pagkatapos ng registration nito, monthly kasi namin nare-register to so mid ng October namin itatabi na namin to ulit sa garage and then gamitin na namin yung malaking sasakyan naman na kasi minsan nagpo-fall na yung snow ng last week of October or first week ng November ang unang bagsak ng snow yun yung pinakamadulas. hindi pa nga tayo ready kasi wala tayong winter tire. Kaya yun, inquire na kami kung magkano yung magagastos namin doon sa winter tire nung isang sasakyan namin kasi kakapalit lang namin uli kasi yung luma naming SUV sumusuko na overused na Overuse kasi weather Canada, US, tinakbo na nun. best friend namin yung mga sasakyan namin marami rin na rin kami napupuntahan time to unwind. Yung SUV na yun, ang dami niyang napuntahan all around Canada, then kalahati siguro ng Amerika napuntahan nun. Kaya kahit na modelo pa siya, bago-bago pa siya, 3 years old lang, pero high mileage kasi sulit na sulit. Baga so ayan, halos malapit na kami sa trabaho. 2 minutes drive na lang. Pero tignan nyo yung paligid dito, parang field na. ang dami kasi nila ano kasi sila yung tracking company. tsaka talaga malawak ang lupa ng Tsaka Canada. dami nilang mga lupa. Ingat lang talaga mag-drive sa mga ganitong area kasi minsan marami nagko-cross na mga deer or mga Tapos minsan may mga police na nag-aantay sa'yo dyan sa covered area na yan, meron dyan minsan. So tong zone kasi na to is 80km zone, so hindi ka pwedeng lumagpas doon. Then 60 yata kapag ka mga trackings. Pero sa almost 11 years na binabaybay ko tong kalsadang to, ito talaga yung pinakamadulas pag winter. Kasi hindi gaano na scrape. Lalo dyan ma-reach mo yung almost ma-reach mo yung 4-way stop na yan. Dyan yung madulas nagbi-build up yung mga ice. Kaya malayo pala talagang tinatry mo nang tapakan yung brake mo. Half brake ka na para halos rolling ka na pagdating mo doon sa 4-way stop. Which is yun naman din talaga dapat ang lagi pa-practice dito sa mga kalsada ng Canada, specifically sa mga colder area ng Canada. Pero kasi kung doon ka sa mga warmer areas nila like Toronto and Vancouver, medyo warmer sila doon, di ganun lumalamig na sobra like Toronto dito. malamig din. Lumalamig na British Columbia. Vancouver ang talagang pero talagang be prepared sa pagdadrive. So ito, nandito na kami sa company namin. Hatid niya na ako, ida-draft niya na ako dito sa work ko. So ayun, that's all for today. Bye.